What's up, guys? Explore my in the house. Ulat ka, no? Hindi. Okay, guys, long time no see at tayo. Hindi ko alam kung paano umpisahan to eh. So, nakita nyo naman, ako'y pilay, kaya matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog. Okay, so tayo'y pupunta ngayon sa hindi nakakaalam, sa nakakaalam, o sa hindi ko alam, walang alam. So sige, ganito kasi, may matagal na akong pangarap. At ngayon yung unang step para matupad ito. Okay, so nakabalik na tayo sa bahay. Ikwento ko sa inyo kung ano yung nangyari. Pero bago ang lahat, kung nagtataka kayo kung anong ginawa namin sa St. Luke's at ba't kami nagpa-medical, matagal na po kasi ako nakapetisyon ng aking magulang papuntang States. Matagal ko nang hinintayan. Almost 14 years. Kailangan ko na mag-undergo ng medical and then next month ng interview sa US Embassy. Ang pag-uusapan natin ngayon kung ano yung nangyari sa medical. Umalis kami sa bahay ng 4 o'clock ng madaling araw dahil ang aming schedule ay 7 o'clock. Nakarating kami doon ng 6, mga quarter to 6. Medyo, hindi naman marami. Medyo okay. Siguro pang 10 kami. Wala yung pila ng pang 7, pang 8, yan. Bagong lahat, may dala kayong sasakyan. Technique dyan, mayroong mga parking spaces talaga, 50 pesos for the first 3 hours. Maghahanap kayo. Or, kung nagmamadali kayo, may mga parking boys doon, hanap nila kayo ng parking place sa gilid. Medyo mahal nga lang. Nagbayad kami ng 200 pesos. Plus, syempre, inabutan ko ng barya, mga 20 pesos. Ayaw tanggapin. Gusto niya, 100 daw. Para wala na usap-usap, binigyan namin ng 100. Sa pila, may mag-a-assist naman sa inyo kasi pagdating nyo doon, sabihin, pang anong oras po? Pag sinabi nyo 7 o'clock, tuturo sa inyo sa yung pila. Sabay, aalokin na kayo ng silya. 20 pesos yon. So, nagargila kami tatlo, 60 pesos. Nung una, ayaw namin. Kaso, parang, ikaw lang ang nakatayo eh. Pag-desisyon na namin na mag-arkila na rin. So, 6 o'clock, pinapasok na yung mga senior citizen, PWD, buntes, yan. Since ako ay pilay, at tinanong ko kung pwede na rin ako mauna as PWD, ano yan? As PWD. Sabi nung guard, pwede na rin daw. Pumasok kami, hindi doon sa mismong entrance ng building. Sa gilid nun, doon kayo papasok. Pagdating nyo kay guard, check nyo yung appointment nyo, yung picture kung tama ba. May kinuha siya eh. May kinuha nga ba siya? Parang may kinuha si guard, kaso since pilay nga ako, ang nag-a-assist sa akin si Mrs. Siyang bahala magbigay ng mga dokumento. So hindi ko napansin, pero parang may kinuha si Manong guard. Binigyan niya kami ng number, so pang number 2 and number 3 kami. Pinapasok niya kami sa gilid, papunta sa likod, umikot, at pumasok sa gilid ng St. Luke's sa SLEC. Meron ng mga tao, pero mga pang ano sila, hindi ko alam kung pang sputum ba o pang balik or follow up. Basta diretso kami sa photograph. Pinalis yung salamin, bawal daw umihikaw, ganyan, pinaupo. And then picture, mabilis lang. Anak ko rin ganun. Pagkatapos noon, binigay na doon sa lalaki sa labas yung mga document. Chinek niya yung mga document na dala kung kumpleto ba. Tama, binigay yung sobra ng mga document na hindi na kailangan, yung sobra sa photocopy. And then, pinaupo na kami sa harap. I believe, number 4, letter I, counter I. Doon ako napunta. Pero wala pang tao noon dahil maaga pa. So, pangalawa at pangatlo kami sa pila. Ito lang masasabi ko sa buong experience namin na to, ngayong first day, ang masasabi ko lang, napakabait at napaka-accommodating ng mga tao sa St. Luke's Extension Clinic. Sa mga doctors, sa mga nurses, mababait sila. Hindi sila yung tipong suplado. Lahat mabait, pati yung mga nasa counter. So, saludo ako sa inyo. Alam ko maraming taong lumalapit sa inyo araw-araw, trabaho nyo to. And based on my experience ko lang naman to, experience namin tatlo to, okay yung mga, so far, this first day, okay yung mga staff na kasalamuha namin.
security guards, lahat. Okay yung mga nakasalamuhan namin sa SLEC ngayong day 1 namin. So, saludo po ako sa inyo. Mga 6:30, nagdadatingan na rin yung mga pang 7 o'clock. Upo na sila. Pero naswerte na lang ako kasi dahil napabilang ako sa PWD, dahil nga dito sa aking, ayan, bali. So, pagpila namin doon, siguro mga 6:40, nandiyan na yung staff. Nag-login, tumawag yung number 1, and after that, number 2 and number 3 kami na. And pagdating namin doon, napakabait ng tao. So, nauna ako. Actually, ako na lang yung in-interview, hindi na yung anak ko eh. Tinanong ng pangalan, tapos pinaupo na ulit, at ako na ulit yung pinaupo sa harap ng counter. And then, tinanong ako ng mga details, kinek yung documents. Tapos, may nilagay silang mga, yung resibo, parang may resibong binigay, tapos may mga papel, binigay na sa amin. Pumunta na kami sa Fifth floor kami pumunta, guys. Pagdating ng Fifth floor, walang tao kasi pangatlo kami, no? So, diretso kami sa patimbang, nag-height, sukat ng height, nag-BP, then okay na, mabilis lang. Diretso sa eye test, sobrang bilis. Yung anak ko naman, then, yung anak ko, kinuha na yung papel. Kinuha na yung papel sa 5th floor dahil tapos na daw siya, hindi na siya kailangan i-x-ray. So ako naman, bumaba na para sa x-ray. Okay, so pagdating ko sa x-ray, wala pa rin tao, konti pa rin. Doon binigay ko yung papel ko. And then, naupo ako at sinabi, tatawagin yung pangalan ko. So after mga, mabilis lang, 5 minutes, tinawag na ako. Okay, so pinaghubad ako, sabi ko, pwede bang patulong ako sa misis ko maghubad kasi hindi ko kaya maghubad pa ng sarili. Tinulungan ako ni misis maghubad. T-shirt lang naman, tapos in x-ray. May napanood ako na vlog, sabi pagka hihinga daw ng malalim, parang humihigop daw ng masarap na sabaw. Ginawa ko yon. Wala naman masama. So pinaganon ako sa x-ray, tapos sumigop ako ng mainit na sabaw. After nun, pinapunta niya na ako sa laboratory para sa blood extraction. Blood extraction, nabilis din. Binigay ko yung papel ko, ako na agad eh. Nuwanan ako ng dugo, ayan. Meron pang bakas. Tapos, pagkatapos nun, balik ako sa 5th floor. Pagdating namin ng 5th floor, inurasan ko eh. Pumasok kami ng SLEC ng 6 o'clock. And then, pagdating namin doon sa puntong yon, natapos na kami mag-x-ray, eye test, ng blood extraction. Namin ulit ng 5th floor. Ito ay 7:45 na. So, napakaaga pa. And yun na yung huli. May kakausapin ng doktor, physical exam ba tawag doon. Paglapit ko sa triage, sabi ng nurse, 8:30 pa po kami mag-start magtawag. So, ipipila na pa lang po namin kayo. Iwala yung babae sa lalaki. So, naghihintay lang kami. Saktong 8:30 naman, nagtawag na sila. So, naunang tawagin yung anak ko. 30 minutes akong pumila bago ako tawagin. Pumunta na ako doon sa doktor, physical exam na ako, pinagubad. Una sa lahat, tinanong ko ano yung mga gamot na iniinom ko na maintenance kasi meron akong mataas yung sugar ko, mataas yung meron akong high blood. Yan. Tinanong niya ako kung ako ba'y nagsigarilyo, shabu, illegal drugs, kung ako ba'y opera na, kailan huling na-confine, ba't na-confine. So yung mga basic na tanong, ako ba'y may criminal case, ang dami sunod-sunod. Sinabi ko lang, no, ganyan. And then so ulit sabi niya, sige, hubad ka na. Mabait yung doktor, ha? Napakabait ng doktor. Eto, tinanong pala niya to. Dito medyo tumagal yung tanong. Ano nangyari? Kailan nangyari? Niya, marami siyang tinatype. No? Tingin lang siya sa screen eh. Habang nagtatype lang siya. And then, sabi niya, sige, hubad na. Then, pinatayo niya ako. Tinignan niya lang yung katawan. Harap, likod, taas yung kamay. And then, tinignan yung chicken pox na markings. And then, after nun, okay na. Ganun lang kadali. Paglabas ko, balik sa triage, sabi ng nurse doon, okay na sir, balik na lang kayo bukas, sabay na lang kayo ng anak nyo. Walang binigay sa akin sleep, guys. Nahanap ko yung famous white sleep. Kasi, yun ang sabi, doon sa mga napapanood natin vlog, sabi, pag yellow sleep is for sputum, pag white sleep, okay daw. And so, hinahanap ko yung sleep na yon, pero sabi ng nurse kasi, okay na sir, nakangiti pa siya. Okay na po, wala na pong gagawin. Tapos ka na po. Kung anong oras na lang po pinababalik yung anak niyo bukas, sabay na lang po kayo. Walang sleep. Binalik lang yung resibo. Pagdating ko sa anak ko, pinapupunta pa sila sa 2nd floor para sa immunization.
parang may consultation pa. And doon, nakita ko yung anak ko. Nakita ko doon sa papel ng anak ko, naka-stapler, yung white slip, na may nakalagay na for immunization. Naka-highlight pa. Napanatag na yung puso ko. At saya, sobrang saya na. Kung kami nagtatanong kung ano nga ba ang mga, kung meron ba akong tips bago magpa-medical, number 1 tip ko is uminom kayo ng tubig, water therapy. Yan ang napaka-importante. Uminom kayo ng maraming tubig. Tapos, sabi nila, gatas. Kaya napanood ako, hindi naman daw talaga nakaka-apekto yung gatas. Meron naman ako napanood na effective sa kanila. Pero kasi sa akin, obligado ako uminom ng gatas dahil dito sa akin, fracture. Basta uminom ako ng Anlin na gatas simula nung ako'y ma-injured. So, siguro nakatulong. Nakatulong sa akin. Tapos gulay. Gulay lang talaga, guys. Hanggat maaari kung kaya nyo maggulay. Kahit yung yung last 2 weeks or last 1 week nyo prior medical, maggulay kayo. Napakalaking epekto nun, guys. Ako ng Flumosil. Ako ng Flumosil for 1 week. Tapos, matulog kayo maga. Number 1 tip, magdasal kayo. Number 1 tip, walang makakatulong sa inyo kundi ang Diyos. Pagdasal nyo, samahan kayo ng Panginoon sa journey nyo na ito, no? May alisin yung anxieties nyo, yung stress nyo. Pag nagdadasal kasi kayo sa Diyos, kayo ng peace sa inyong isip at sa inyong puso. At itong journey nyo, may enjoy nyo. Ako kanina sabi ko kay Mrs., hindi ako na-stress. Na-enjoy ko. Na-enjoy ko yung journey, yung process. Okay? So magdasal lang kayo, habaan nyo lang enjoy nyo lang yung process. Kung hindi kayo makakapasa, let go and let God. Bukas, samahan nyo ako at iano natin, iba-vlog natin yung second day. Okay? Let's go.